Nakita niya ang tanging pagkaing gulay sa mga plato ng mga empleyado. Ngunit walang sino man ang naglakas loob na magpahayag ng anumang pagkadismaya. Tinanong niya ang chef kung bakit walang available na karne. Di inaasahan, bastos siyang sinabihan ng chef na umalis. Pinigil ng presidente ang kanyang galit. Binalak niyang kausapin ng maayos ang chef. Mabilis siyang hinayla pabalik ng kasamahan niya sa tabi. Nalaman ng presidente ang katotohanan mula sa kanyang kasamahan. Ang mga karaniwang empleyado ay hindi kailanman nakakakuha ng anumang putahing karne. Matapos malaman ang katotohanan, nagpasya ang presidente na maghanap ng katarungan para sa kawani. Nang mga sandaling iyon, isang binatang mayaman ang pumasok sa kantina. Nagpakita ang chef ng malugod na ekspresyon nang masilayan niya ang binata. Naghain siya kagad ng isang mangkok na puno ng putahing karne sa binata. Ang ganoong hindi patas na pagtrato ay lubusang nagpainit ng ulo ng presidente. Humakbang siya pasulong upang tanungin kagad ang chef. Gayunpaman, ang chef at ang mayamang binata ay kumilos ng labis na mayabang. Iginiit nila na ang mga ordinaryong empleyado ay hindi karapat-dapat kumain ng karne. Binalaan din nila ang presidente na wala siyang karapatang makialam. Sinubukan siyang pigilan ng lahat ng nakapaligid na kasamahan. Kinatakutan nila na mapapasok ang presidente sa malaking gulo. Lalong naging bastos ang mayamang binata. Walang pakundangan niyang itinuro ang isang empleyado. Pinilit niya ang lalaki na tawagin siyang ama. Nangako siya ng hita ng manok bilang gantimpala para sa address. Sumunod ang empleyado ng labag sa kalooban para mapanatili ang kanyang trabaho. Lubos na ikinagalit ng presidente ang eksenang ito. Sinampal niya ang mayaman na binata sa mukha. Nag-alala pa rin sila sa posibleng paghihiganti mula sa binata. Nagmadali ang assistant ng binata upang suportahan siya. Nasindak siya sa malakas na aura ng presidente. Hindi siya naglakas loob na humakbang pasulong upang magdulot ng gulo. Inutusan ng mayaman na binata ang kanyang assistant na ipatawag ang manager ng kumpanya. Iginigiit niya na tanggalin sa trabaho ang presidente. Nagmadaling pumunta ang manager sa pinangyarihan kagad. Agad niyang nakilala ang tunay na pagkatao ng presidente sa unang tingin. Sinelyasan ng presidente ang manager na panatilihin ang sikreto. Hiniling niya sa manager na makipagtulungan sa kanyang hindi inanunsyong inspeksyon. Mas malaking gulo pa ang naghihintay sa presidente pagkatapos. Nang gabing iyon, sinamahan ng presidente ang kanyang asawa sa isang negosasyon sa negosyo. Sa kanyang pagkabigla, ang mayamang binata ay siya palang kanilang kliyente. Tinutya niya ang presidente bilang isang mahirap na tao sa publiko. Sinabi niya na hindi karapat-dapat ang presidente sa kanyang asawa. Isang babaeng kasamahan ng kanyang asawa ang humimok sa kanya na piliin ang mayamang binata. Hindi pinansin ng asawa ang mga salitang iyon. Biglang umalis ang presidente dahil sa mahalagang bagay. Iniabot ng nasasakupan ng ebidensya ng katiwalian ng pamilya sa kanya.